So ito na nga po, iniling ko po yun sa Panginoon. And after that, August 15 o August 13, may tumawag po sa akin ng kapatiran. Sabi niya, Ate Jean, gusto mo bang bantayan yung store 8 to 5? Tapos sabi niya gano'n. Tapos alam niya naman po na naglilingkod ako sa Lord. So sabi niya, sabi ko sa kanya, kaya lang yung Saturday and Sunday, hindi ko talaga may bibigay. May compromise yan. At sabi niya sa akin, sige po, wala akong problema. So, nagbantay po ako ng store. Sa makatuwid po, nagkaroon po ako ng trabaho. Hindi po ganun kalaki yung sweldo. Pero masasabi ko naman po na maluwag when it comes sa schedule ko. Ay nakakatulong po para sa asawa. And that moment, sabi ko, at tapos nun, sabi ko, pagbubutihin ko to. Sabi ko, bigay ito ng Lord eh. So, pagkatapos nun, after a month po, sabi nila hindi nila maasikaso, sobrang busy sila. So parang gusto nilang ibenta yung store. So sabi ko, battery station po ito, battery refilling station. So sabi ko po, ganun talaga, kung anong kalooban ng Lord, let His will be done. Yun lang po yung akin sinabi. Sabi ko, nung hiningi ko naman po itong trabaho na to, naniniwala po ako na inumpisahan ng Diyos ito at tatapusin ito hanggang wakas. Hanggang ito'y makumpleto sa buhay ko. So, malungkot ako, tumulungan ko sila mabenta. Pa-attend ako ng kababaihan nung nag-aayos ako. Tumawag sa akin yung asawa and sabi niya, Ate Jean, alam ko po na mahal niyo po itong store. Alam ko po na masyado po niyong pinapahalagahan ito. So, ito po yung napag-desisyonan namin. Hindi na po namin ito ibebenta. Right? Then and then, sabi niya, pero ang mangyayari po dito, tuloy po din po yung sahod ko. Pero ang mangyayari po dito, hindi na po kayo just yung manager lang or whatsoever. Parang magiging partner po tayo. Bukod dun sa sahod yun, lahat po, maghahati pa po tayo sa lahat ng kikitain every month. So, ganun po yung kanyang sinabi. Malay nyo po, may mga ganun po siya. So, hindi ko na po i-elaborate lahat, pero ganun po yung kanyang pagkakasabi. So, right then, hinayaan niya lang ako dun sa store. Hanggang ngayon, 1 year na ulit na nangyari yun. Hinayaan niya lang po ako sa store, kayo na mag-manage yan. Sasabihin ko lang sa kanya kung may mga malaking gastusin o may mga malaking problema, pag-uusapan namin. And even yung mga problema sa store, na pag-uusapan namin. And ngayon, ang tatag-tatag na po ng store. 1 year na po siya na inahandle ko at purihin ng Panginoon, ang Diyos pa rin po ang pinapupurihan ko dahil alam ko pong siya po ang may kadahilanan kung bakit ganun po kay smooth ang datingan. And I also pray na makatulong ako sa mga kabataan. Madami po akong kabataan na siya pong tauhan doon at yung tauhan ko na yon mga Christian din po sila, naglilingkod din po sila sa Panginoon. Hindi lang po ako ang natulungan, nakatulong din po ako sa iba, natulungan din po yung mag-asawa at purihin po ang Panginoon. Sasabihin ko po sa inyo na hindi po nagkulang ang Diyos magmula po noon. Lagi na sapat, sumusobra. At talaga naman po ang Panginoon, sobra po ang ginawa sa buhay namin. Imposible po ba? Sabi ko po, di ba nung nag-pray ako, Lord, gusto ko po ng trabaho. Gusto ko po ng negosyo. Isang buong yung pinalangin ko yun, binigay po ng Panginoon. At ano po ang sabi ko? Pero wala po akong puhunan. So hindi po ako naglabas ng kahit na magkano. Ibinigay ng Diyos ang kahilingan ko. Imposible po ba? Opo, imposible po yun na magkaroon ka ng negosyo. Though hindi po ako yung 100% na may-ari po doon. Pero sasabihin ko po sa inyo ngayon, hindi po nila ako pinapakailaman, hinahayaan na po nila ako. Napakabait po nila, napaka-generous. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, imposible ba magkaroon ka ng negosyo na wala kang puhunan? Sa Panginoon po, hindi. At yung timeline na sinabi ko nga po sa inyo na gusto ko na pong magkatrabaho, nung sinabi ko po yun, nung hiniling ko po yun sa Panginoon, alam ko po na hinug na. Ito na yung time ng Panginoon. Ako naman po ay pagtrabahuhin niya, ako naman po ay i-bless niya at para maging pagpapala sa iba. At sinasabi ko nga po sa inyo, nagpapasalamat akong patuloy dahil yung pagpapala na ibinigay niya sa akin, alam ko pong naibabalik ko din naman po sa ibang kabataan. Nakakatulong din po ako sa kanila. And at the same time, lahat po nagiging smooth ang dating because we pray, we worship dun sa story din po, nagsisharean kami. So napakabuti po ng Panginoon, sobrang mabuti po ang Lord at naniniwala po ako na lahat ng ito na sa tingin mo imposible, lahat ng yan ay magiging napaka-posible sa Panginoon. Sabi nga po sa Lucas, let your will be done. So lagi na ganun po yung ating maging panalangin, let your will be done. Sometimes
nagkakamali po tayo dun sa ano ba yung timeline ko. Kailangan ganitong petsa meron na ako. But lagi nating sabihin, lagi nating ipanalangin that your will be done. Kasi sa haba ng oras sa pinagpahinga ko, ang sabi ko lang sa Panginoon, Lord, siguro po mahaba na po yung oras na ako po ay naglingkod, nasa pamilya ko po. Alam niyo po yun, na yung binigay sa akin ng Panginoon, para pang bangko comfort pa din, hindi pa din trabaho kasi nai-enjoy ko. So sobrang ang sarap sa pakiramdam, sobrang ang buti-buti po ng Panginoon. So huwag tayong magmadali sa lahat ng mga bagay kasi ang Diyos pag binigay ang the best. Sabi ko nga po, sa tatlong bagay na panalangin natin, ang tugon ng Lord is yes, no, and wait. Kaya ang pinakamaganda po pala doon ay hindi yung yes, kundi yung wait. Kasi yung wait po, sa akin pong pananaliksik, ang wait po kasi, sandali lang anak, pinagaganda ko pa. Sandali lang anak, inaayos ko pa. Sandali lang anak, ginagawa ko pang perfect para sa'yo. So, yun po pala yung pinakamagandang tugon ng Panginoon na wait. Kasi may inaayos siya at mas may inihahandang mas maganda sa buhay mo. Kaya huwag po tayong magtampo na, Lord, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano. Taon-taon na lang ito yung panalangin ko. Kasi baka naman po yung ating timeline ay hindi same sa timeline ng Panginoon. So, lagi na ganun po yung aking gustong ibahagi sa'yo. Ito rin po yung sinasabi ng Panginoon sa 1 John 5:14 and 15. Sabi po dito, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. So sinasabi rito, malakas po yung loob natin dapat na humiling sa Panginoon. Kasi bakit? Siya na mismo yung nagsabi, gagawin ko ang anumang hihingin mo sa pangalan ko. Sabi niya, pero sabi po rito, at dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. So, may lakas loob tayong lumapit sa Panginoon kasi alam natin yung pangako ng Diyos ay totoo. Ang pangako ng Diyos ay hindi nawawalang, hindi nababaliwala. Ang pangako ng Diyos, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa bawat isa sa atin. So tapat ang Diyos sa bawat sinabi niya. Pag sinabi niyang gagawin niya. Lamang, may timeline po ang Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah 62, hindi po ako nagkakamali. Kapag tama na raw po ang Panginoon, siya ang Diyos na nagagawa nito. Diba? Sabi niya, diba? If the time is right, I will make it happen. So, gagawin ng Diyos kung tama na yung panahon. So, sa istorya ng buhay ko, maraming beses akong nagmadali. Maraming beses akong gumawa ng sarili kong kaparaanan. Pero ang Panginoon, kapag ibinigay niya sa'yo, naghintay ka, ibibigay niya yung tama at nararapat para sa'yo. Sinabi ko nga po sa Panginoon, Lord, ang buhay ko, hindi na po para sa akin. Hindi na din po sa para kanino. Kundi ang buhay ko, alam ko po na ginagamit nyo even sa pag-aalaga ko sa anak ko, sa pagtatrabaho ko, ginagamit nyo para mas marami pang kumilala sa iyo. And magpapasalamat ako sa Lord na every time na may lalapit sa akin, kahit kabataan man yan, kababaihan yan, at humihingi sa akin ng payo. Salamat sa Panginoon for giving me wisdom. Salamat sa Panginoon for using my life. Yung patotoo na to, maghamit din sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Huwag kang humiling sa Panginoon. Huwag kang mahiyang iyakan ng Panginoon. Kasi sabi ng Lord, diba, alam mong ibibigay niya ito sa'yo. At sabi ng Lord, kung tama na ang panahon, akong Diyos ang magbibigay na ito sa'yo. Kaya, kung dumaranas ka nito, kapatid, kung dumaranas ka na nakainipan sa naisin ng Panginoon sa buhay mo, gusto ko itong ipanalangin sa oras na ito. Sabayan mo ako sa panalangin ito, o pakiisa ka sa panalangin ito kung dumaranas ka ng ganitong bagay. Hallelujah, Father God, we bless you, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit ko po sa inyo mga kapatiran na nakakaranas, Panginoon, ng pagkainip, Panginoon. Nakakaranas, Panginoon, na parang nababagot na sila sa nangyayari sa kanilang buhay. I pray, Father God, kagaya ng ginawa nyo sa akin, tinuruan nyo akong maghintay sa tamang panahon. Tinuruan nyo po ako na mahinugin, Panginoon, ang lahat ng plano nyo sa buhay ko, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa mga dumaranas, Panginoon, na naiinip sila sa plano mo, naiinip sila sa kaya mong gawin sa kanilang buhay. Ama, dalangin kong ang patutuong ito, ang panalangin ito ay maging tugon sa kanila na Lord, ikaw na dakilang Diyos na nagsabi na kung ito ay tamang oras, ikaw mismo ang gaganap ito sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin ko kung ito man po ay nagiging sanhi ng kanilang depression, kanilang anxiety, Lord,
I rebuke it, Father God, and I pray, Lord, ikaw na Diyos na nangako, ikaw na Diyos na nagbigay ng katuparan nito, ay ang Diyos na gumaganap ngayon sa kanilang buhay, Panginoon. And Lord, sino man po ang dumaranas ito, I pray, Lord God, yung kapayapaan na nagbubuhat sa iyo ay sumaka nila, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At kapatid, sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Alam ko po na mayroon po kayong mga natutunan. Alam ko po na marami po kayong narinig pa. Simple lang po ang patotoong ito, pero ang nais ko pong iwanan sa ating lahat na sa anumang panahon, ang Diyos ay Diyos sa atin. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya. At ang Diyos ay gagawa at gaganap ng mga bagay, ng mga dakil at mahihirap na bagay, maging ikaw hindi natin kayang ipaliwanag, maging ako hindi natin kayang paliwanag, at tanging Diyos lang ang makagagawa nito. Kaya kapatid, enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon, and hintayin natin ang kaganapan ng Diyos sa buhay mo. And let's pray. Hallelujah, Father God. We bless you, Jesus. We worship you, Lord God. We adore you, Abba Father. We glorify your holy name, Jesus. Panginoon, nasabi ko na po, Panginoon, na ibahagi ko na po, Panginoon, ang yung testimony, ang yung ginanap sa buhay ko, ang yung personal encounter sa buhay ko. Dalangin ko, wala po akong sumobra, wala pong humigit, wala pong kinulang, Panginoon, sa patotoong ito, at ito po ay naging buhay ng bawat nakinig, Panginoon. I pray, Father God, na ikaw na dakilang Diyos ang gumanap nito sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang tumugon sa panalangin ng bawat isa, at ikaw naman, Diyos, ang patuloy, Panginoon, na kumikilos sa bawat isa. Ama, sa simpleng patotoong ito, Lord God, na tunay ngang walang imposible sa iyo, Ama, na binubuksan mo ang iyong langit, ang iyong pintuan, ang iyong mga bintana upang ibuhos ang pagpapala sa iyong mga hinirang, sa iyong mga minamahal, Panginoon. Kaya wala lamang po kaming gagawin kundi maghintay, Panginoon, dahil ang panahon mo, Panginoon, ay hindi po namin magiging panahon kailanman, Lord God. Dahil, Ama, kung kami lang po ang babasa nito, maiinip kami, mapapagod. But Lord, thank you, Jesus, na tinuturuan niyo po kaming maghintay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na naibahagi ko po ang iyong salita, Panginoon, ang iyong masaganang pagkilos sa bawat isa, Panginoon. Dahil tunay nga, Ama, kapag kami ay humiling, Panginoon, ikaw ay tumutugon, Panginoon. Kapag ikaw, Panginoon, kami ay magtiwalang ibibigay mo, dahil ikaw nga, Panginoon, ay handang magbigay. At sa tugon mo, Panginoon, na maghintay kami, Lord, maraming salamat po na pinoflourish niyo, inaayos niyo po ang lahat, Panginoon, na alam niyong mas makakabuti at mas mainam sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. And Lord, this testimony, Lord God, na akin na ibahagi, nawa, Lord God, ay maging kumpletong patotoo, Panginoon, at kumpletong kalakasan ng bawat isa. Ama, dalangin ko po na ito po'y nakapagbigay ng buhay at kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat po. And Lord, right now, I speak, Lord God, healing sa lahat ng may mga karamdaman, healing sa emosyonal, healing physical, healing spiritual, Panginoon. Lord, whatever na dinadanas nila ngayon, Panginoon, I pray and declare, Father God, na sinabi mo sa iyong pangako na sa pamamagitan ng iyong mga latay kami nagsigaling na, Panginoon. And I pray, God, na ikaw na dakilang Diyos ang nagbigay ng kagalingan, Panginoon, sa lahat, Aman Diyos, ng may mga karamdaman. And Lord, I also speak healing, Lord God, sa akin, Panginoon, na alam niyo po yung akin pong pinapanalangin ngayon, Lord God, na meron po akong nakapa, Panginoon, sa aking breast, Panginoon. I pray, Lord God, hindi po ito maging cancerous, Father God. And I pray sa mga panalangin ng aking mga kapatiran at mga hinirang mo, Panginoon. I speak healing, Father God, na ito'y matunaw, malusaw, Panginoon, at hindi po ito, never po ito magiging cancer, Panginoon. Because, Lord, ang iyong hinirang na ito ay iyon ang pinagaling sa mga pangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. And Lord God, I also speak healing sa lahat na may mga diabetes, mataas na blood pressure, Panginoon, stroke, sakit sa puso, Panginoon, even, Lord God, matitinding mga pananakit ng ulo. Lord, I speak healing, Father God. Ama, mas makapangyarihan ka at ang pangalan mo sa mga karamdamang ito, Lord God. At Ama, ang kalayaan sa mga karamdamang ito, Aman Diyos, ay yun ang ginanap at siya pong nangyari sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At Ama, ikaw po, Ama, ang magpala sa aming bansang Pilipinas, at patuloy ka, Panginoong, mangusap at kilalanin at titigan ng bansang ito na ikaw po ang humirang, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Even sa mga young people, Lord God, I speak love,
Lord, i-extend niyo po ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa mga kabataang ito at gamitin niyo po kaming mga nanay, kaming mga tatay, Lord, ang lahat ng mga leaders, Lord God, para ma-extend ang iyong love sa mga young people. Father God, maraming salamat sa gabing ito. At tunay na ang amazing mong ginawa, Panginoon, ay muli na naman po, Panginoong, naibahagi, Amang Diyos. At patuloy kang kikilalanin, Panginoon, dahil sa kamanghamanghang bagay na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Lord God, this is all I pray and ask. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at ang pagpapala, pagkalinga, pag-aruga at pagmamahal ng Panginoon ay sumaating lahat. Matulog tayo na may kapayapaan. In Jesus' name. Magandang gabi po.